At ang dami nga pala nagtatanong kung phase out na nga ba talaga ang Rider FI 150. Ang kasagutan ko ay... Hi guys, this is Deg X. Jala nga pala, magandang araw sa inyong lahat dyan. At for today's video nga po pala, yung Rider Pro natin tsaka Rider FI is ipagko-compare lang naman natin siya ng mabilisan. Andito nga pala si Neg, ang ating Rider FI na 150. At nandito nga din pala yung bago nating Rider na Rider Pro 150 din yan guys. At bago nga pala ang lahat is, ano nga ba ang pinagkaiba ng ating Rider FI na 150 at saka yung bagong labas na Rider 150 Pro? Sa Rider FI nga pala natin is nasa loob yung ating flasher kasama ng headlight at dito naman sa Rider Pro is nakalabas na siya separate sa ilaw ng headlight. At kaya nilabas din ng flasher dahil ito'y para mas visible lalo na sa daan pag ginagamit at pasok na din ito sa LTO regulation. Sa Rider FI natin is pipihitin mo ang susi pa kanan para ito'y magbuka at syempre may pinagkaiba nga pala ang kanilang panel. Dito naman sa ating Rider Pro, push 1 lang dito sa ating keyless ignition para mabuhay at pipihitin mo ito pa kanan. At hindi lang yon dahil meron na nga din pala tayong Ride Connect dito sa ating Rider Pro. Kung saan napakadaming features nga pala itong Bluetooth Connect, SMS, calls, at iba pa na hindi mo na kailangan tumingin pa sa iyong telepono. At usapang U-Box nga pala dito sa ating Rider FI na kung saan pwede natin siya paglagyan ng kung anuman. At ito nga pala ay disusi din. Dito naman sa ating Rider Pro na kung saan ito ay controversial ang kanyang bato, ipupush mo lamang ito at meron nga pala itong USB socket na kung saan pwede ka mag-charge habang ikaw ay nagra-ride. Pwede nga din pala ito sa mga food riders, delivery riders, or sa mga nagra-ride ng malalayo. Isa to sa mga nagustuhan kong upgraded features ng Rider Pro. At dadako naman tayo sa ating parte ng leg shield. Etong side nga pala is napaka-smooth nga lang pala ng kanyang tsura. At talagang ito ay maangas. Sa Rider Pro naman guys, itong kanyang leg shield is may mga butas-butas nga din pala na kung saan ang alam ko ay ito ay isa sa mga nakakatulong daw pag ikaw ay nagmamaneho ng mabilis na madalas nakikita ko sa mga big bike na dinadaanan lamang ito ng hangin or nagiging kanyang wing. Dito naman ulit sa ating Rider FI is wala tayong ABS dito. Samantalang sa ating Rider Pro, mayroon ng ABS at ito nga pala ay naka-slipper clutch na rin. So talagang ginandahan ng ating bagong features sa Rider Pro. Dito naman tayo sa bandang likodan niya na kung saan naman ang kanyang flasher naman sa likod. Sa Rider FI nasa loob at sa Rider Pro naman is nakalabas na din na kung saan ay visible na din siya lalo na sa malayo. And dito naman tayo guys sa may bandang kicker na kung saan ang Rider FI nga pala is may kicker at dito naman po sa ating Rider Pro is wala na dahil pansin nga din po ng karamihan ay tinatanggal ito sa ating Rider FI. So dito sa ating Rider Pro is wala na. Usapang coolant naman po na reserve is nandito nga pala yan sa parting unahan, dito nga pala sa may batok, na kung saan ay madalas pag tayo ay nakikipagbombahan ay nag-flow dito ang ating coolant. At din naman sa ating Rider Pro is nasa ibaba na nga pala ang ating reserve coolant. At ayun na nga, safe na nga pag tayo nagbombahan dahil hindi na tayo masasabugan dyan sa mukha. At dito na nga pala nagtatapos ang ating pagko-compare ng ating Rider FI 150 na sinasabi nilang phase out na dahil ang kasagutan po natin na opo ate, retard na po si Rider 150. At sa ilang taon nga din na mayagpag ang Rider FI ay nag-retard na talaga siya. Pero hindi naman nawala ang mga Rider FI users dahil napakadami pa din ito gumagamit lalo na sa daan. At syempre hindi yan mawawala sa motor show. At isa pa nga pala is hindi naman talaga nawala ang Rider FI 150 dahil nagkaroon tayo ng bagong Rider Pro at Rider Blade na kung saan nag-upgrade lamang ito at nagkaroon ng madaming features. Kaya ikaw, sa tingin mo, ano ang susunod mong bibiling Rider? Rider Pro or Rider Blade? Maraming salamat nga pala sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless and Bomba Nay!